Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon ito po 'no, VP Sara, wala pong pake sa ICC dahil alam niyo naman abogado po 'yan 'no. Alam niyo po na yung ICC, wala namang jurisdiction at mayroon naman po siyang kinakausap na mga abogado rin 'no. Pag-uusapan din po natin ito pong si Senator Amy na, pinaliwanag niya po 'no, yung tungkol po dun sa pinapakita ng mga congressman na sinasabi na meron daw po approval ang Senado dito po sa AKAP dahil nakapirma ang mga senador kasama na si Senator Amy. Nilinaw po ni Senator Amy kaya nga sila pumapalag, dahil nagkalokohan 'no. Sila po ay niloko 'no. Hindi maintindihan ng mga nagsasabing bakit kayo pumapalag, pumirma kayo. Yun nga po mismo 'no, ah, ang sinasabi ni Senator Amy, niloko sila sa pagpirma, nasingitan. Yan po mga pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin 'no, ito po, meron lang po muna 'no, bago yung dalawang main topic natin. May paalala lang po ako sa mga anti-Duterte, kasi nakakarindi na 'to, 'no. Katulad po nito, Metro Manila traffic number 1 in the world. Ito po 2024 po 'yan nilabas, 2024 po nilabas na Metro Manila number 1 ang traffic sa buong mundo. Ito po ang sabi ng dilawang si Peter Valladolid. Ito yung pinagyabang nyo sa panahon ni Duterte, mawawala na yung mga traffic, mga hinayo pa kayo. Alam mo, kung bobo ka, no, sisihin mo si Duterte kung bobo ka. Alam nyo kung bakit? 2024 na ngayon. Si Duterte, June 2022 pa lang, hindi na presidente. Kayo napakakikitid. Alam po ninyo, kami naman, naging Pangulo po si Pangulong Duterte. Never nyo po kaming naringgan. Kami pong mga supporters ni Pangulong Duterte. Never nyo po kaming naringgan na pag may problema, malalaki po problema nung panahon ni Duterte. Super lalaki. Wala po sa katiting tong problema nito na hinaharap natin ngayon. Pandemya, sari-sari sakuna. Wala pa nga tayong sakuna eh. Swerte talaga eh. No? Swerte. Doon po, ilang bulkan yung pumutok. Ilan pong bagyong super bagyo ang dumating. May pandemya pa. Buhay pa tayong lahat. Pero never nyo po kaming naringgan, mga hinayo pa kayo, never nyo po narinig sa mga Duterte supporter na kasalanan to ni Pinoy. Na si Pinoy may kasalanan nito. Na si Pinoy ganun. Nilulutas ng Pangulo namin kung ano man yung problemang nasa harap. Pwede ba tigil-tigilan nyo na yung kasasabi na nagkaroon ng landslide, kasalanan ni Duterte. Kailan nagka-landslide? 2024. Nagkaroon ng worst time traffic, kasalanan ni Duterte. Ngayon 2024. Di si Duterte ngayon 2024. Yan lang ang problema. Lulutasin yan. Simple lang pala eh. Puki na. Walang katotoran. No? Ganyan po pag mahina talaga yung nakaupo. Yun lang. Isinisisi sa dati. Hindi ba kayang lutasin? Baka naman kayang lutasin. Kung hindi nyo po kayang lutasin yung mga simpleng problema, huwag nyong isisi sa dati. Dahil kayo nakaupo. Mga bugok. Ito pa isa. Paalala ko lang no, sa mga anti-Duterte, ang nakaupo po ngayon sa Malacanang Marcos, wag na. Simple lang naman yung problema na eh. Okay, isa pa. Etong bobo na si
Oo, bobo ka, Mike Abe. Ang tapang ni Mike Abe. Bakit ba nagsitapang 'tong mga 'to? Ang tatapang lahat, eh, 'no? Kinakantyawan yung mga senador. Bistado na raw yung mga senador. Politika lang daw. Kaya po, lahat po ng ginagawa ng senador, politika na raw. Alam niyo kung bakit? Alam niyo po kung bakit? No? Politika daw. Kasi sabi daw ni Senator Villanueva, pag natuloy daw yung tiyatya at napakialaman yung politika, mawawalan na raw ng kapangyarihan yung Senado. O, kita nyo? Di politika lang. Eh, loko-loko ka pala eh. Kaya sila pumapalag dahil mawawalan pala ng kapangyarihan. Tanga ka pala. Para saan pa sila kung wala na silang kapangyarihan? Bobo talagang puta. Alam mo, Abe, ginagalingan mo lang yung, oh, di ba? Politika lang. Sila lang pala maapektuhan. Ano sila lang maapektuhan? Binuboto ng tao yan. Milyon-milyon ng boto ng bawat senador. Tapos, walang silbi. Tangingot pa. Wala. Sasabihin nyo, okay lang na mawala ng silbi. Bakit pa kami nagbumoboto ng senador? Kung babaguhin lang ang konstitusyon ng mga ilang tao na hindi naman namin binoto. Ilan bang congressman ang binoto namin sa tingin nyo? Isa lang. Isa lang ang binoto kong congressman. Sila magpapasya para sa atin. Na mawala na yung mga senador. Gusto naming may senador. Bugok talaga ang puta. Kaya daw galit na galit kasi pag natuloy daw yung tiyatya, di ikaw na rin nagpapatunay ng sinasabi na kaya nagagalit yung senador dahil gusto nyo talagang tanggalin sa House of Representatives. Okay. Punta tayo dito po sa kay BP Sara. Alam nyo po, paulit-ulit yan, no? Yung mga ICC. Teka lang, may sasagutin ko lang tong ano ni Mrs. Mahirap nang hindi sagutin si Mrs. Sabihin ko naka-live ako. Balik tayo rito. Si BP Sara, abogado po yan, no? Bakit po siya kakabahan? Yung mga tinatakot lang po ng mga ICC. Yung nananakot, hindi naman abogado, si Trillanes. Yung mga salita ng salita tungkol sa ICC, hindi naman po. Ni si Duterte, ang dami po niyang sinabi, wala po tungkol sa ICC. Hindi niyo po buwan na po na. Nagsalita siya na gusto niya ihiwalay Mindanao. Nagsalita siya na akusasyon kay Pangulong Marcos. Never po niyang pinagtuunan ng pansin niyang ICC. Kasi wala naman pong katuturan yan. Ang mahilig lang pong maniwala na ICC, makukulong na. Kailan pa yung makukulong na? Si Duterte, pagkaalis pa lang, sinabi niyo makukulong na. Magdadalawang taon na, ni walang ICC nagpapakita eh. Di ba? O ni anino ng ICC, wala. Ganyan ba yung manghuhuli kay dating Pangulong Duterte na hindi makapagpakita sa tao? Di ba? Kaya po walang katuturan eh. Ginagamit lang po yan ng isang politiko para maging relevant siya. Ano ba si Trillanes kung hindi niya babanggitin yung ICC? Ano sabi ni Sara Duterte? Kinukonsulta ko naman, may mga kinukonsulta naman akong abogado na marurunong sa international law. Bakit ako kakabahan? Hinahamon ko nga to si Las Cañas. Kung totoo yung binibintang niya, magsampa sa akin ng murder dito sa Pilipinas nang maharap. Lahat po yan, yan ang maliwanag na pamumulitika. Wala rin namang epekto kay BP Sara. Isinama nyo na sa ICC, wala rin naniniwala. Number 1 sa lahat ng survey, yun yung problema nyo lahat. Bira dito, bira doon. No, hanggang ngayon, pag wala na pong masabi, asa ng confidential fund? Ubus na. Putang, di ba yun yung nirereklamo nyo? Bakit nagastos ng 11 araw? Tapos itatanong nyo, nasa ng 125? Hindi ba nasabi na ubus na? Sa mga nagsasabi, simula pa lang, sinasabi na, mas magaling si Marcos, mas magaling. Ipakita po ninyo.
Kasi isa po sa mga pinakamagagandang proyekto na hinangaan po kay Pangulong Duterte yung build, build, build. Eh, ano po nabalitaan natin ngayon? Ang dami pong budget para sa ayuda, 'no? Ayuda dito, iba-iba tawag, AYIX, AKAP, TUPAD, panay ayuda, 'di ba? O marami pa tayong matutuklasan. Pero ang pinakamasama pong natuklasan natin, ayon din kay Senator Amy at wala pa pong nagpapalabas na mali ang sinabi ni Senator Amy, eh wala pong budget para sa flagship program ng DPWH. Ibig sabihin ngayon, taon na 'to, wala na po yang build, 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 'no? Wala naman tayong nakitang mga pumasok para magtayo ng mga program. Tuwan-tuwa po na may pumapasok, eh mas malaki pa po yung pumasok last year kaysa pumasok po ngayon. Alam niyo po, kahit na anong gawin ninyong panghikayat, baguhin niyo man yung konstitusyon, kaya nga po ang pinakamalakas na pang-attract sa mga tao, sa mamamayan, sa mga taga ibang bayan na may pera, foreign investors. Alam niyo po kung ano? Infrastructure. Hindi na po itutuloy. Wala na pong build better more. Ang dami na, di ba? Wala na yun sa pabahay, 1 million a year. Hindi kaya yung 20 pesos. Lahat nagsasabi. Wala na po nagsasabi na kaya pa yung 20 pesos na bigas. Pero may plano lang po siya kung kantsawan na si Duterte o inutil kasi si Duterte. Infrastructure po ang Bakit ba kayo nagkakagulo ngayon sa PIA? Ang dami na po natin nagagastos. Sa totoo lang po, diyan sa lintik na tiyatsa na yan. Ilan na pong mga hearing ang kine-create natin para sa tiyatsa. Pera po ng taong bayan yan nagagastos sa mga hearing. Hindi naman pwedeng hindi mag-hearing. Dahil ang dami natin natutuklasan. Yung AKAP na yan, natuklasan natin. Tapusin muna natin to kay Sara Duterte. Okay, ayon pa kay Sara Duterte, no? Alam niya rin na si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ay abogado rin. Kaya alam niya rin po yung mga hakbang, hindi po ibig sabihin walang pake, hindi po iniintindi ng mga Duterte, pamilyang Duterte ang ICC dahil alam na alam po nila na hindi po magpa-prosper yan, no? Yung sinasabi ni Pangulong Duterte na makikipagbarilan na lang siya, eh nakukulitan na sa inyo. Puta, maya't-maya kayong ICC ng ICC. Alam niyo naman si Pangulong Duterte. Di ba? Sasagot yan sa mga bumibira sa kanya. Okay, punta na po tayo rito sa pinakamainit. Alam niyo, kinakantsawan pa nila. Sabi ng mga congressman, imposibleng hindi niyo alam. Eto, perma niyo. Pinakita yung perma. So, ibig sabihin, dapat daw, kasalanan na raw nila yon. Tayo yung mga senador, pinagmamalaki, sabi ni Sen. Amy, hindi nila alam yung AKAP. Sabi ni Senator Bato, hindi rin niya alam. Sabi rin ng DPWA, ng DSWD, hindi rin nila alam yung AKAP. Usually, tama po si Bato usually, nanghihingi ng pondo yung departamento. No? Yung departamento manghihingi ng pondo. Ito po mga kailangan namin. Hindi po humingi yung yung DSWD para sa AKAP. Hindi po nila alam kung ano yung AKAP, paano ipapatupad yan. At umamin na po si Erwin Tulfo na sila po yung nag-coin ng AKAP. Ideya niya pa rin yung AKAP. Naintindihan nyo? No? Galing talaga sa kanila. Sino nagtatanggol sa AKAP ngayon? Mga congressman. Binasa ko na po niyan sa inyo kahapon. Pinagmalaki nila yan noong December.
Ang point ni Senator Amy, nagkapirmahan na nung natuklasan nila may akap pala. Kaya nga nila sinasalang sa Senado eh. Tapos ang pinagmamalaki ng mga congressman, aba hindi, pumirma kayo eh. Yun na nga yung sinasabi ni Senator Amy. Pinapirma nyo kami nang hindi kayo tapat. Wala yan sa pinag-usapan natin. Naningit kayo. Alam nyo sa totoo lang, dyan hindi nila nawaisan si Duterte. Ang dami pong pagtatangka nung panahon pa, nung mga senador pa sila Drilon. Panahon nila Duterte. Ewan ko, naalala ko may mga nagtatangka eh, na nag-insert. Binibito po ni Pangulong Duterte. Binabasa niya isa-isa eh. Kung hindi man siya, yung mga magagaling yung kanyang mga abogado. Tama po yun. Mas maganda siguro pakinggan natin yung sinabi ni Senator Amy. Kasi may lokohan na naganap. Parang ganito eh. Sige, palusot mo yan. Ako po, nung pumipirma po ako, kasi makakapal po yan eh. Papipirmahin ka, makapal, di ba? Tiwala ka naman doon sa mga tao mo. Pero tinitignan ko rin po kahit yung pamagat lang, o ano to? Bakit meron ito? Nako-question ko kagad eh. Ganun lang po kakapal yun. Marami po silang pinipirmahan. Ibig sabihin, no, may tangkang palusutin yung akap. Sino lang po nakakaalam so far nung ginawa yung budget? Congressman. Yan yung sinabi ng mga senador eh. Bahala na po kayo, no? Kasi ito po mga katotohanan. Bahala na kayo maniwala kung kanino. Pero mas kapanipaniwala yung sinasabi ng mga senador eh. Naloko ba sila? Oo. Kasalanan ba nila yun? Oo. Pero hindi po porket naloko na, umaamin na nga sila na naloko sila. Parang ano yan eh, parang yung mga biktima sila. Naisahan sila. Sisisihin nyo pa yung victim blaming tayo. Hindi lang masabi ng senador na biktima sila. Pero yun po yung nangyari. Tignan nyo po yung sinabi ni Senator Amy. Basahin po natin para lang po malinaw sa inyo. Ito po ang pagkakasabi ni Senator Amy. Hindi yan. Inihanda ko na kanina yun. Bakit nawawala eh? Lintik na yan. Ito po. Tignan nyo basahin po natin. Ay may solusyon. Ang sinasabing pirma ko ay isang electronic signature na aming binigay matapos mapasa ang budget. Itong sa AKAP ay isang house insertion na nalaman at ikinagulat namin nung nakita na ang final version. So pumirma sila na pagkasunduan nila ito yung lalamanin, nagtiwala sila. Alam niyo yun? O sige, kaya nagpadala sila ng electronic signature. Yung pala, nag-insert, eto bintang ni Senator Amy nag-insert kayo, parang napalusutan. Parang ganito po yan eh. Parang shoplifter. Yung shoplifter po na nakalusot. Ibig nyo sabihin, may karapatan po bang mangantsaw yung shoplifter? Ipagmalaki niya sa kumpare niya, pare nag-shoplift ako, nag-iinuman sila. Pare, nag-shoplift ako, eto. Parang ganyan yung nangyayari ngayon eh. Nang-aasar pa eh. Di ba? Pumirma kayo eh. Yun nga yung sinasabi ni Senator Amy, na isahan nyo. Mayroon pong panluloko dun. May panluloko dun eh. Niloko nyo yung mga senador. Yan yung sinasabi ni Senator Amy. Tuloy natin ang pagbasa. Itong sa AKAP ay isang house insertion. Yung house po, yung mga congressman, na nalaman at ikinagulat. Nagulat sila, sabi ni Senator Amy. Ganun nagulat eh. Na namin nung nakita ang final version. Kahit ang DBM, nakita na lamang nila nung printed na.
Biruin niyo pati yung DBM, hindi po galing sa kanila, wala silang alam sa kaakap. Ang natural po, DBM magmumula, ipapasa. DBM kasi yung alter ego ng presidente na magbigay ng pondo. Ito yung gusto naming pondo. Ang DSWD nagsabi na hindi sila ang humiling. Lahat kami ay walang alam, pero lahat kami ay may pakialam. Sinabi ko na hindi na ako papayag na may magpapapirma bago makita ang final version. Nagsisisi ako, nagtiwala. Kita nyo? Nagsisisi siya. Huwag nyo nang kutsain, kinukutsahan nyo pa. May perma ka, oh. Huwag nyo sabihin wala kayong alam. Niloko nyo nga eh. Nagtiwala, nagsisisi na siya. Alam nyo yun? Huwag nyo sisihin yung mga nabudol. Kayong nabudol lang may problema. Nagsisisi ako, nagtiwala, kaming mga walang lokohang magaganap. Ito mismo ang dahilan ng aking ipinaglalaban. Kaya niya ipinaglalaban ngayon. Dahil natuklasan niya na may ganawa kayong kalokohan. Nagkaroon kayo na insertion. Yan yung akap. Baka meron pang iba. Kaya nila iimbestigahan. Yang akap na yan. Marami pang mga house insertion na di namin alam. Saan program budget na lumobo ng todo. Punong-puno na kababalaghan, napakagagaling talaga nila kapag usapang pirma. O yan po, real talk po, harap-harapan. Niloko nyo yung mga senador. Hindi nila alam, pinapirma nyo sila. Paglabas nung na. Tapos sasabihin nyo ngayon, pumirma kayo eh. Yan po yung pagkakaiba ng naloko, manloloko, naloko, pumalag yun ng loko, kinakantsawan ng mga manloloko, yung niloko. Di ba? Merong perpetrator, sila yun, nag-insert sila. Hindi po ayon sa amin to. Ayon po to kay Senator Amy. Merong nang loko. Ang nangloko yung mga nag-insert niyang akap na yan. Ang bintang ni Senator Amy, kayo sa House. Kayo ang nag-insert, wala sa usapan, no? Putya, mga mararangal kayo. Lahat kayo, mayroong pangalan sa, pag tinatawag kayo, honorable. Putya, wala, gawain ba ng honorable yan? Mag-insert kayo. Tapos pag nakapirma, baka nag-aapiran pa kayo, yan, hindi nila nahalata, nakapirma sila. Lusot na tayo. Palusutin, nailusot nyo. Tapos ngayon nung sinisita kayo, bakit nyo kami pinalusutan? Bakit nyo kami niloko? Sasabihin nyo, pumirma kayo, hindi kayo niloko. Yun na nga yun eh. Napapirma nyo sila dahil sa bagay, legally, di ba? Tama yung mga congressman. Bakit kayo pumirma? Pero being honorable sa pangalan nyo, ganyan ba kayo magtrabaho? O ngayon, paano kami maniniwala na yung pirma na pinapipirmahan ng mga People's Initiative kuno ay talagang gusto ng mga tao? Kung yung mga senador nga, naloko nyo. Alam niyo ibig ko sabihin? Kung yung mga senador nga, naloko nyo. Napapirma nyo na akala nila wala yung akap na yan at iba pang insertion nyo. Napakahirap kasama ng mga ganyan, no? Tapos sila paggalit. Alam nyo, yung mga congressman, sila pa yung, kayong mga senador, tandaan nyo, tatakbo kayo. Kami, tinatanong kami kung susuportahan ba kayo. Ba, nanakot pa na hindi susuporta yung mga congressman sa pagtakbo nila sa 2025. Nanakot pa sa press conference eh. Ang question dun, bakit nyo sila niloko? Bakit nyo niloko yung mga senador? Yun yung malaking katanungan. Ganyan ba kayo makapag-deal talaga? Ngayon, paano natin malalaman na yung pinapirmahan na People's Initiative, sabi nga,
Wala raw kinalaman si speaker, pero lahat sila nakausap ni speaker. 'Pag nagmi-meeting dun sa bahay ni speaker, napakahirap pong paniwalaan na walang kinalaman. Ano sabi ni Senator Chis Escudero? Yung programa na nagsimula sa kasinungalingan hindi magtatagumpay. Tapos aariba tong mga katulad ni Abe. Kaya naman umaangal yung mga senador. Mawawalan sila ng kapangyarihan. Alam mo pala. Alam mo pala kung bakit umaangal. Tama yun. Puta, kahit ako mawalan ako ng kapangyarihan, puta. Hindi ba ako angal? Dito po, wag po natin gawing normal nang may kasalanan yung mga niloko. No? Tapos ang mga ngantsaw, yung mga nanloko. Hindi po magandang ano yun, hindi po magandang honorable na trabaho yun. Niloko ka na tapos pagmamalakihan ka pa, natatanga-tanga ka kasi. Parang ganun po yung pinalalabas nila eh. No? Ayan, pawata-wata pa. Oh. Nakikita ko sa press con to si Gonzales. Oh. Pawata-wata pa siya. Ito po, nakapirma sila. Oh. Di ba nila alam ang pinipirmahan nila? Pumapalag na nga ngayon yung mga pinapirma nyo. Imaginein po ninyo, senador ng Pilipinas yan. Ang pinakamababang boto, 15 million. Hindi po mga bastang tao yan. Naloko nyo. Paano pa yung mga pangkaraniwan na ang akala nila, ang pagpirma nila ay para sa ayuda? At marami pong ganyan. Lumabas na sa mga press. Ilang beses na natin napanood. Nagtataka nga ako rito sa mga media natin. No? Bakit po galit na galit kayo sa 125 na legal? Ha? Legal po yun. Dito po, dehin bokike kayo sa 26.7. Bakit po hanap kayo ng hanap sa 51 billion ni Pulong, hindi naman budget ni Pulong, budget ng DPWH. Dito po hindi kayo naghanap. Media. Kala ko ba walang kinikilingan, walang pinapanigan? Bakit kayo ganyan? Why? Magkano? Paano nangyari? Ang media natin, grabe. No? Dito uso na eh. Mabudol ka, kasalanan mo yan. Puta, paano yung mga nambudol? Thank you very much kay Ninita Obanana na nagbigay sa atin ng $19.99 na pangkape. Maraming salamat, madam. Huwag po tayong masyadong garapal. Kayo na nambudol sa mga senador, kayo pa yung nangangantsaw. Hindi ba nila alam yung pinipirma nila? Hindi. Dahil nagtiwala sa inyo eh. Pero tama rin yun. Kung senador ka, dapat hindi ka pirma ng pirma. Pero yun na nga yun eh. Biktima sila. Pwede nyo sabihin, engot kasi kayo eh. Paano yung mga ng isa? Wala kayong kasalanan? Bakit meron niyang akap? Bakit walang program? Bakit walang budget sa flagship program? Bakit hindi natin itutuloy yung build? Kita nyo, naglabasan na ngayon lahat. Lahat ng mga kaya binoto yung tao na yan, yung nakaupo sa Malacanang dahil sa tutuloy niya yung build, it's man. Araw-araw po may press con yung mga congressman. Ito, pinagbantaan nila ni Geraldine Roman. Ito ba yung ano, yung LGBTQ? Si Geraldine Roman. Pinagbantaan niya na kayo din. Oh, mga loyalista. Bakit wala kayong palag sa 26.7? Alam po ninyo, mahal na Pangulo, lahat na po, pati po mga kakampi ninyo, nananawagan na mamamagitan na kayo. Kasi hanggat hindi kayo namamagitan, ang dami nagsabi, no? BP Sara, kausapin mo yung mga kamag-anak mo. Hindi po si BP Sara. Wala pong kinalaman si BP Sara sa away ng Senado at mga congressman. Yan po ang mas malalang away. Kayo, mga matataas sa gobyerno.
Kaya wag niyo po. Tapos ang tanong nila lagi, eto iisa lang, iisa lang po yung takbo nila, eh. Bakit ba si Senator Amy Marcos hindi na lang tulungan yung kanyang kapatid? Tulong pagtulong po ba yung tawag niyo ro'n sa panloloko ninyo? Oh, bakit daw pumapabor sa mga Duterte? Parang Duterte at Marcos, hindi po. Yung usapin po na saligang batas, biyan po yan sa Duterte at Marcos. Yung mga gumawa po niya, 1987, yung Pangulo pong gumawa niya, wala na, tigok na lahat. Pero hanggang ngayon, apektado tayo. Naintindihan nyo? Ganyan po ang Constitution, hindi lang po yan, pabor ka ba sa Duterte o hindi ka pabor. Kung pabor ka sa Duterte, anti-chacha ka, hindi po ganun kasimple yan. Yung paraan ninyo kung paano nyo papalitan. Ayon nga kay Abby, kaya pumapalag dahil mawawala na kapangyarihan yung Senado. Imagine niyo, bakit pa tayo nagsesenador kung tatanggalan nyo sila ng kapangyarihan? Mga pan-check and balance yan. Hindi po pwedeng sabihin na kayo nga makipagtulungan na lang, sumuporta na lang kayo. Kinakailangan po ayon sa aming puon. Total, yan ang tawag nyo kay Pangulong Duterte. Ayon sa aming puon, kinakailangan ng fiscalizer. Kinakailangan merong mga boses na hindi lang ayon ng ayon. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong magbasa. Basa tayo dito sa Facebook muna. Ha? Sa Facebook muna tayo magbabasa dahil konti lang. Napuputol kasi. Nawawala na yung mga